Sa video ito, pag-usapan natin ano nga ba ang mga katanungan or posibleng katanungan kapag ikaw ay mag-a-apply bilang isang CCTV operator sa isang kumpanya. Kung ikaw ay bago pa lang na mag-a-apply bilang isang CCTV operator, wala kang background sa security or wala kang knowledge more on security or paano magiging secure ang isang lugar, mas maganda na mag-conduct ka na ng research kasi posibleng matanong yan dahil sa pagiging CCTV operator is ang isa sa duties na responsibilities mo is kasama ka dun sa mga security guard. Hindi nagkakalayo ang inyong duties and responsibilities. Kaya nga yung ibang applicant na may background sa security, dating security guard, police graduate, police undergraduate, mas binibigyan ng pansin or mas binibigyan ng priority ng mga kumpanya. Kahit sabihin na high school graduate lang ang security guard tapos degree holder yung isang niya para sa position. So, ayan, so bago tayo magpatuloy, may baka naman pwedeng papindot ng subscribe at saka palike naman. Okay, so ano nga ba ang mga katanungan kapag ikaw ay mag-a-apply ka bilang isang CCTV operator sa isang kumpanya? Okay, so isa nga doon, maaari kang matanong kung ano yung nalalaman mo, ano yung alam mo pagdating sa systems ng CCTV, ano-anong klaseng CCTV ang alam mo, maging analog. So ito yung mga analog IP cameras, yung mga nasa network, yung through internet, tapos yung PTZ. Maaari rin itanong sa'yo kung marunong ka ba mag-operate ng PTZ. Yung mga bilog na malalaki sa kalsada. So maaari kang matanong doon advantage at disadvantage. So yun nga, yung PTZ camera mas wide yung analog na kaysa sa PTZ. Mas wide yung lang na camera kaysa doon sa PTZ. Pero ang kagandahan sa PTZ is umiikot yung PTZ. Ang sabi nila 360, yun ang sinasabi nila 360. Pero tinatawag siyang 360 kasi nakakaikot. Pero ang disadvantage nun, halimbawa nakatutok yung isang camera sa right. Yung dito sa kabilang banda, hindi na yan makukuhaan. Okay? Tapos dahil maiksi lang yung range ng view niya, hindi siya ganun ka-wide unlike sa ibang camera, fixed lens. Unlike sa fixed lens camera, mas maiksi yung range ng PTZ. Kaya lang ang advantage sa kanya umiikot. Ang problema, once na si PTZ tumutok na ng ganun, yung dito banda is hindi na gaanong kuha. Okay? So, makukuha mo yan kung gaganon yung PTZ mo. Mayroon pang problem, mayroon pang pangyayari na somewhere in Mindanao, nagkaroon ng encounter, tapos ang sinasabi ng iba, na binura yung file ng CCTV. Pero ang nangyari doon, pag ang PTZ kasi is sinet para umikot, nasiset kasi yung PTZ doon sa settings ng system, nasiset si PTZ para umikot. So nag-iikot siya doon sa nakaset sa kanya na pag-ikot. Ang problema, umikot ng ganon yung PTZ, dito yung lens nakaganon. Umikot yung lens, nakatutok ng ganon. Dito sa likod nangyari ang encounter. So hindi ko alam kung natatandaan niyo pa yon, yung may mga sundalo na So umikot yung camera dito. So ang dito na encounter hindi na siya kita. Dahil nakaset siya na umikot, so bumalik siya. Pagbalik niya dito, nakita nakabulagta na yung mga sundalo. So sinasabi nila na nagkaroon ng tampering sa files pero walang ganon. So nasa function talaga ng PTZ yun na umikot. Yung disadvantage niya nga lang, mas maiksi yung kanyang ng range, okay? Kaysa doon sa fixed lens. Mayroon kasi mga fixed lens na 2.6 or 2.3 mm yung wide ng kanyang range mula doon sa pinagkakalagyan ng camera. Okay. Tapos maaari din itanong, anong system ba or anong mga systems ba ang nai-operate mo? So, is it computer based or yung analog lang, yung mga tinuturo sa mga training centers? Kasi doon sa training centers, ang ituturo sa inyo is yung analog lang, yung nandun lang sa DVR or NVR. Yun lang ang ituturo sa inyo. Kaya lang
ang ganong system is naka-design hanggang sa 32, 64 cameras lang. Ay pagdating nyo na doon sa site, iba ang gagamitin nyo, ibang software. Doon sa training, ang ginagamit nyo is yung software or yung operating system ng recorder. Eh pagdating nyo dun sa actual na, pagdating nyo dun sa duty, ibang application, lalong-lalo na kung ikaw ay magiging CCTV operator pagkatapos ang kumpanyang, halimbawa, napasok ka dun sa kumpanya, tapos ang kumpanya nila is kalat-kalat, meron sa Luzon, Visayas, Mindanao, or kung saan-saan pa, na i-view mo. So, ang mangyayari nan, gagamit ka ng application or yung naka-install na application ni technician, naka-install doon, yun ang i-operate mo. So, hindi na yung ganong system, magkaiba ang system na gagamitin. So, yun, maaari kang tanungin kung alam mo ba paano i-operate yun, maaari ka rin tanungin paano mag-backup, or paano yun ka, i-test ka paano mag-backup ng CCTV file, kung anong mga requirements, isa yan, anong mga requirements. Once na magpapa-backup ng may pupunta sa'yo, magtatanong na pwede bang pa-review ng ganitong case? Halimbawa, may pupunta sa'yo, sir, pwede pa-review ng ganitong case. Ano ang gagawin mo? So, isa yan sa maaaring itanong. So, since dahil meron tayong data privacy, hindi ka po pwedeng basta-basta magpa-review. Kailangan, yung ipapa-review is mayroong approval ni kung sino man ang inyong approving officer or ni admin, yung official mo. Okay. Bilang CCTV operator, yun ang mag-approve ka. Kapag ka may yung request letter niya, kapag ka may approve na, saka ka palang magkakandak ng investigation doon sa ipinapa-review na item. Okay? So, mas mahalaga kung ito yung tip ko lang mas maganda kung doon sa request, i-advise nyo na isalaysay kung paano yung pangyayari kasi mayroong iba na mayroong tao talaga, lalo dito sa Pilipinas, na alam naman nila yung nangyari, pero pagdating doon sa investigasyon, parang nagsisinungaling pa. Marami nagsisinungaling pa. So ang mas maganda niyan, doon sa request niya, parang ipasalaysay yung pangyayari. Sabihin niya, tumambling-tambling pa ako bago mangyari yung ganito. Or hindi ako yung naglabas ng ref. Pero pagdating doon sa CCTV, siya pala. So mayroong mga ganyang cases na nagsisinungaling yung nagpapa-review. So mas maganda kung hiningan mo ng written na doon sa request niya, nakalagay yung written na yung pagkasunod-sunod ng pangyayari para mabilis yung mo siya masundan. Nakalagay yung time, yung date, at saka sa kung saang area ng camera ang ipinapa-review. Okay. So kasi ayun nga, para hindi ka mahirapan, tapos ipalagay mo yung contact number ng nagpapa-review para if in case may mga development na maano ka doon sa nire-review mo, madali mo siyang matawagan kung sakali. Okay. At isa pa nga dyan is maaari kang tanungin ano yung magiging action taken mo if in case may napansin ka sa CCTV na mga movement or mga kahinahinala, ano ang gagawin mo? Iiwanan mo ba yung pwesto mo? Pupuntahan mo? Or anong gagawin mo? So, sabi ko nga kanina, mahalaga na mayroon kang knowledge ng security kasi alam mo na kung ano yung language nila. Yung 10 codes, kailangan malaman mo yun. Yung 10 codes, yung phonetic alphabet. Tingnan mo lang dito sa video ko, may upload ako niyan sa kung ano yung mga 10 codes, ano yung mga phonetic alphabet. Kasi yan yung ginagamit na tatawag sa radyo. Sasabihin na, Furto, pa 76 si, pa 07 ng 67 na yan, nakatanggusera ng black, GG yan. So, may mga languages na ginagamit ang security. So, ikaw na CCTV operator, ang magiging kasangga mo niyan is yung mga security guard. Kaya lang, may mga establishments na ang security guard at saka CCTV operator ay hindi magkasundo. At isa pa nga dyan is ano ang gagawin mo kapag nagkaroon ng problema ang CCTV, ano ang magiging action taken mo? Halimbawa, nasira, may isang kamerang nasira, ano ang gagawin mo? Maaari ka nilang tanungin dyan. So, syempre, ang gagawin mo dyan is i-report sa yung official, hindi yung ikaw ang gagawa. Kahit sabihin na may alam ka o alam mo kung paano gawin yan, mas maganda pa rin dahil yun ang proseso, i-report mo sa yung official, hindi yung magdidire-diretso ka. Dahil ikaw bilang under ka ng security or nasa isang kayo ng security,
mayroon kayong sinusunod na chain of command. Kaya nga pagdating sa request, hindi po pwede na kung sino lang yung pupunta sa'yo, magpapareview, i-review mo kaagad. Kailangan may susundin ka na protocol galing sa iyong official or rules ng inyong kumpanya. Maaari ka ring tanungin or hingian ka ng sample sa paggawa ng report. So yes, ang mga CCTV operator ay gumagawa ng report ang mga CCTV operator. So kung gusto mong matutunan kung paano gumawa ng report, may video din ako dyan. Tingnan mo na lang sa ilalim or mag-iwan ako ng link doon sa kung paano gumawa ng report ang mga CCTV operators. Then kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong, wag lang mathematics. Okay. So, paano ba gumawa ng report? Siyempre, ilalagay mo dyan yung date ng pangyayari, yung time ng pangyayari. Kung hindi mo man ma-identify yung tao, lalo kung nasa public place ka, hindi ilagay mo na lang na lalaki, nakakulay black ng damit, matangkad, ganito papunta doon sa kung hindi mo pa ma-identify. Kasi ang report na gagawin mo is kumbaga pauna pa lang, magkakandak pa ng investigation. So, halimbawa, isang senaryo na isang lalaki pumasok sabihin natin na isang lalaki pumasok sa isang room. Pag pasok niya, nasira niya yung pinto. So, ikaw na CCTV operator, napansin mo yun, gagawin mo ng report kung kailan nasira ang pinto. So, maaari ka mag-review, tapos mapapansin mo na nasira niya yung pinto, ilalagay mo kung anong oras niya nasira, tapos sino siya, sa pagkakandak mo ng investigation, kung may coordination kayo ng security, malalaman mo yung pangalan ng taong yun na nakasira. Tapos ilalagay mo yun nga, yung oras, kung saang pinto yun, kung anong area yun, maaari kang hingian ng report or sample sa kung paano gawin yun. Okay. At ito yung panghuli. Maaari ka rin tanungin kung may idea ka ba or ano ang alam mo pagdating sa data privacy sa CCTV, Data Privacy Act ng CCTV. Maaari kang matanong kung ano yung idea mo. So, ayun nga, hindi ka po pwedeng basta-basta magbigay ng CCTV files nang walang approval galing sa taas. Okay? Tapos, isa nga doon. Alam mo, may kaso. May kaso ng dalawang taong involved. Pero ang nire-request niya is itong taong to nagre-request ng CCTV review para ang nire-request niyang review is yung details ng taong to. Halimbawa, anong oras, anong araw pumunta ito. Wala siyang karapatan na kunin ang detalye nito ng taong to unless na lang kung papayag ito. Okay? So, tsaka maliban na lang kung may court order. So, yun, doon ka makakapag ng file. So, sa paggamit din ng court order, kapag ka may court order, maaari kang mag-review, ikaw na CCTV operator, maaari kang mag-review ng CCTV kapag ka may court order kahit na walang approval ni admin. Pero, yung ibang mga pulis naman na nagpapa-review, kumukuha pa sila or nagpapaalam sila kahit in verbal lang sa admin. Pero kung ikaw bilang CCTV operator, huwag mong hahayaan na yung paalam is puro verbal, hindi yung tama. Kailangan nakanote, nakapapel, nakalagbok sa'yo. O, ilalagbok mo kung ano yung pangalan ng ano yung pangalan ng nagpa-review, anong file ang pinapa-review, anong oras ang pinapa-review, tapos anong file, naghihingi ba ng file or gusto lang mag-view. Kailangan may sarili kang logbook doon. Okay. Tapos, pagdating naman doon sa public places, yung mga public places, may nakalagay na, may signage nakalagay, you are being monitored 24/7. So, ibig sabihin, yung taong papasok doon sa isang establishment na may nakalagay na signage, binabalaan siya na pag pumasok ka dito is mamomonitor ka ng CCTV. So, it's up to you, papasok ka ba or hindi. Kung pumasok siya dito, kumbaga, wini-waive niya ang kanyang karapatan sa data privacy. Okay? Papasok siya dito sa building na to. Tapos sasabihin niya, ay hindi ako pwedeng makuha ng camera kasi dahil sa data privacy. Walang data privacy kapag ka nasa loob ka na ng establishments. Dahil yung pagpasok mo pa lang, nakita mo na yung signage, kailangan visible yung signage. Nakita mo na yung signage, pumilit ka pa nung pumasok, o di na-captured ka tuloy ng camera. So, hindi na yung kasalanan ng camera. Okay. So, ayan, hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. So, maaaring kulang pa yung mga binanggit ko. Maaaring kulang pa dyan sa mga katanungan. Pero,
Kung may dadagdag kayo, maraming salamat. At kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, wag lang mathematics. Ba't mo pa pinipindot yung subscribe? Baka naman. Tsaka yung like, oh. Mag-iwan ka ng comment kung may natutunan ka. Thank you.